Sound check. Check. Yun. Okay na. Hello guys, what's up? Coach Carl here. Another day, another brand new day no para sa ating lahat. So, another market overview ngayong araw ng ito, July 24, 9 p.m. at year of 2024 no. So, welcome sa ating market overview and I hope okay and safe kayo lahat no. So, medyo nakakaranas na yung iba ating mga kababayan ng pagbabaha no. So, mag-iingat po kayo palagi. And sana ay safe po ang bawat isa. Okay? So, this another day. Let's see and go back to the previous entries and trades na ginawa natin, no? So, for this moment, titingnan natin. Ano na ba nangyari? Okay? So, kumusta kayo? Comment nga kayo dyan guys, no? Mag-comment kayo dyan sa ating comment section kung tagasan po kayo. Bago ba kayo sa trading or matagal na kayo sa trading, no? So, let's see. Okay, punta lang muna ako dito sa gilid. Sa sulok. Okay. Then, yan. So, welcome sa ating market overview. And dito, we're using this platform. Okay, para makapag-share sa inyo ng knowledge and insights sa market. At the same time, opportunity din as well. So, clear ba yung boses ko guys? Parang muli ata yung select ko na ano. Pero parang tama naman. Live. Okay ba? May isa pala to. Ito na lang gagamitin ko. Okay. Ano na bago? Yun pa rin. Okay, so good evening sa inyo lahat again. Welcome. So mag-comment nga kayo dyan guys kung taga saan po kayo. Okay, let's go back, no? So, ito yung ating journal. Okay. Start tayo dito sa ating entries last July 17, no? Okay, update natin si CAD. So, ang release ng CAD JPY ng interest rate nila ay maya-maya lamang. So, makikita natin ano yung magiging galaw niya. So, from 4.75 yung interest rate nila down to 25 basis point. Okay, si CHF naman, ano yung trade-in balance nila ay bullish, no? So, repositioned as a bearish in the market, no? So, nag-start tayo mag-trade dito July 17. Then, nakapasok tayo ng 19. Then, pagdating dito, okay, sa part na to, so this was dated July 22. So, nag-re-entry na tayo ng GP 1.5, GP 5.1. And then, tingnan natin kung nakapasok tayo doon. So, nakapasok tayo sa CAD. So, i-update na natin ngayon yung ating CAD, no? Titignan natin ano na nangyari. Let's go. Boom. Dito na siya. So, update natin ito.
23. So, current price niya, nag-move na siya ng how many pips? Entry point natin. So, 49 pips, no? 50 pips. Pero meron pa tayo mga position sa taas. Okay. Nice. Nice, nice. Nice pullback yun, no? Ganda ng pullback niya. So, nag-range siya dito, tapos nag-breakout. Then, boom. Profit tayo. So, tingnan natin kung magkano na yung gain natin. Wow. So, kung check natin yung my FX book nito. So, my FX book. So, nakailang pips na tayo dito. Alala ko pala, mas mabilis makita yung pips niya sa my FX. Sarap na, no? Tingnan natin. No matching paski. Ba't ganun? Mali. Sorry. Kaya naman pala. Ilalagin ko yung aking account. Yun, pumasok na. Okay. So, hindi pa siya updated. So, ito yung positions natin sa account na to. Ayan. So, ito. So, umabot na tayo ngayon ng 2,467 pips, no? Oh, another milestone, no, sa ating strategy. Then now, so update lang natin ito. So, actually, ang goal ko lang dito sa account na to ay naka 300 pips, ay $300, no? So, kasi ano to eh, account to sa prop firm. Tingnan natin. So, i-update na lang muna natin ito. So, okay. Kung hahanap tayo ng panibago dito, may nakikita na naman tayo, panibago. So, meron tayo dito nakikita. Another one. Ba't kaya ang kulay niya?
Yan yung gusto ko. Nasaan yung gray? Nabago na. Yun. Then, balance. Binalikan na agad siya. So, wala pang support, no? So, expected na magkakaroon dyan ng support. So, ba't ito resistance dapat pa? Ah, okay. So, hit na, no? So, tingnan natin. 5,011, 5,326 na tayo. So, overheat na natin yung target ng ating prop firm balance. So, kung makikita natin dito, ayan. So, ang target lang natin ay 5,300. Then, reach na natin siya, no? So, pwede na natin itong i-close lahat, yung entries natin, tapos magpapanibago na naman tayo. Ganun lang. Okay, ang dami din pinagdaanan nito. Easy. Pero, ito kasi yung ginagamit ko pang ano eh. Pang test dun sa program natin. Which is, naging good din naman siya. So, okay. So, pwede na tayo mag-close ng lahat ng entries natin since na-hit na din naman natin yung target goal natin. Okay. Pero, read pa rin natin to, no? So, ito yung current ngayon. 24. Oras ng 12. Oh, 30, no? Same as ano natin kagabi, no? That's kay galing. So, i-update natin. Save. So, okay. Lagay lang natin sa journal. So, dito tayo. So, ito yung kahapon. So, meron pa tayo dito mga entries ng sell. Pero, ito na siya ngayon, no? So, sa scoring naman niya, kung titignan natin. So, okay. CAD CHF. Bearish na siya. Okay. Tuloy. Tuloy mo lang. Kahit is negative 9.9, positive 9.9. So, strong momentum pa rin siya. So, wala tayong i-add na code dyan. Copy na lang natin to. Copy. Paste. Positive 9.9. 24. 14. Oh, sakto yung oras ah. So, ito, ang plan na natin dito is close all. Close. Ayan, take profit na tayo dito.
take home na natin to. Also, sa NCDJPY. So, if ito yung account natin, no? If meron tayong specific target, so, doon tayo mag-stick, no? Although, nakita pa natin yung momentum niya. So, sa NCDJPY naman, still bearish pa rin siya. Yung mga upcoming catalyst niya. Okay, kanina, meron din to. Ayan, no? So, tingnan natin yung mga catalyst na lumabas kanina. Ba't tayo mag-click? Natanggal? Wala. Nawala yung link. Oo nga, nawala yung link dito. Nawala yung link. Okay. JPY tayo. Tingnan natin. Japan. So, okay, Japan. 24. So, ito yung mga data. PMI nila ay mataas yung survey. Okay. Maganda. So, nag-expect ako na upcoming GDP release nila next quarter ay maganda na. Okay. So, dito sa part na to, tingnan natin. Okay. Ba't Japan? Japan na tinitingnan ko. Ito pala sa baba. Sorry. So, ito. I-update ko lang to. Kung ano yung pinaka-latest. So, bullish pa rin ang Japan. Malakas pa rin sila. Tignan natin ito. Okay, yan na. Then, yung entry natin dito, start from July. So, pinapunta na tayo sa pinaka-latest ng kahapon, no? So, scoring niya ay malakas pa rin. Ba't dalawa na yung comment? 9, negative 9. Tapos, meron tayong re-entry. So, tingnan natin kung na-trigger. NCDJPY. Boom. Hindi na siya na-trigger, no? So, pinakababa na siya. So, may panibago na ulit. 1, 2, meron support. Buo na to. Then, natin. Oops. There another opportunity to trade. The regular structure. Then ulit. So, potential GP 5.1 ulit ito kung sakali. Kung magre-reset naman tayo, so GP1 na tayo dito.
Hello, everyone. Ayan, update lang natin ito. In terms of scoring naman, NCD. Okay. Oops, nasa taas. Ba't ganun? Scoring ng NCD ay scoring baba. So, pwedeng error ito. So, dito sa part na to, dito na yung pinaka link image. Okay, tapos add tayo dito ulit ng GP 5.1. Tapos ang plan ko dito ay mag-take profit na. So, since na na-hit na natin yung goal natin doon sa isang prop firm natin, ay i-take profit na natin ito. So, yun yung gusto kong ipakita sa inyo guys, no? Even kahit small lot size lang, basta planned, no? Yung iyong ginagawang setup ay marireach mo yung goal mo. Negative 9.9, parehas pa rin, no? Malakas pa rin. Date lang magbabago dito. 24. Tapos 22 na ngayong oras. Okay, save natin. Before we continue. Okay. Next natin ay si natin. Ano nangyari? Okay, pababa pa siya ng pababa. Pero take profit ko na to, no? Bago mag-release ng news ng CAD. So, maghanap tayo ng another opportunity. So, since ang goal natin dito ay 5,300 lang yung equity. So, yung current natin ngayon ay 288, no? PNL natin. Tapos, tingnan natin kung ano na mangyayari after nitong ma-close ng ating mga trades. So, next tayo. Tapos na sa CAD JPY naman. So, ito yung kagandahan, no? So, release din ng ano na to. Okay. CAD JPY. So, ito yung kahapon. Meron tayong re-entry dyan. Tignan natin si CAD JPY. If na-trigger. So, hindi na siya na-trigger na. Tuluyan ang bumaba. So, sobrang deep na niya. Then, meron na naman ditong panibago. Yan. So, mas strong na to. Nagpakita na to na mas magandang bagong data. And then, bagong solid support na dito. Ito yung area, no? Pwede pa tayo dito mag-add ng GP1, no? Kung hindi pa tayo magre-reset. Okay. So, July 24. So, 9:25 p.m. Hindi na maayos yung light.
Okay lang yan. So, update lang natin siya. Okay, so dito na tayo sa part na to. Hindi na na-trigger, no? So, meron tayo added na sa 5.1. Then, CDJPY. Natin scoring. Ito pala, NCDJPY. JPY yung kanina. Ano to? Tama. Pacify, NCDJPY. NCDJPY. La 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 la. Ba't wala tong date? Nawala. $9.9 and 9.9 pa rin. Hmm, 9.27. Okay. So, save. So, plan natin ulit dito ay take profit. So, take profit na tayo dyan. So, meron pang dalawa, no? So, i-close ko na to ay yung mga nasa taas natin. Tignan natin ano mangyayari. Ito yung pinaka-exciting part eh. So, meron tayong mga position dyan. Then, ano natin? Okay, so NCD. So, ikakat na natin to for our take profit. Ito yung pinaka-exciting part, no? So, yung positions natin ay since July 18 pa ito. May mga July 18, 19, may 22. So, kahapon wala na tayong napasok. Pero, we're making good profit na siya. So, NCD, close na natin siya. And 3, 2, 1. Excited na ba kayo? Sarap na na. Pero, mag-aanap tayo ulit mamaya. Bag na take profit na natin to. So, kung hindi pa achieve yung goal ko, so, continuous ka pa rin siya i-hold, no? So, since ito, yun yung perangan lang din naman natin ay $300 is okay na yan. So, NCD, CAD, JPY, CAD, JPY, CAD, JPY, CAD, JPY, CAD, CHF, CAD, CHF, CAD, CHF, CAD, CHF, CAD, CHF. Yan, na-secure na natin guys, no? So, yung natitira ay itong AUD NCD, no? So, i-validate pa rin natin siya. AUD is meron tayong inaabangan din dito. Anong catalyst ng AUD? Ay, unemployment, no? 18. Ano pang iba? 24. May judo din sila. Tingnan natin yung kanilang data. AUD. So, AUD. So, lower than expected pero hindi naman sobrang ano no. Mataas pa rin sa 50. Ibig sabihin kasi ng PMI, Producer Manufacturing Index. Ibig sabihin yan, this is a survey na tinitignan kung ano yung magiging data ng kanilang manufacturing in the next couple of months, no? So, pag mataas sa 50, ibig sabihin maganda yun. Pero, sa expected nila is 50.4. So,
Kaya naging worse siya. Pero kung titignan pa rin natin yung balance is good pa rin naman siya kasi above 50 siya. Pero kung titignan natin yung ah, Judo Bank Manufacturing PMI is 47. So, nag-exceed naman sila pero below 50 pa rin sila. So, kung titignan natin overall, that is a bad, no? Bad survey pa rin siya. Unlike dito naman sa Judo survey, so balance lang din. So, meaning, hindi niya na-reach yung expectation, mababa, no? AUD. Then, sa CHF, same naman din yung data sa taas. Okay, ito ano to? Anong date? 29 pa to, wala pa. Meron tayo din trade ba dito? 18, no? Meron tayong entry. So, tingnan natin yung kahapon. So, 23, meron tayong entry. Pero tingnan natin. AUDCHF. AUDCHF. So, hindi na siya na-trigger, no? Ba't yan? Ito pala. Sorry. Yan. Hindi na siya na-trigger. But, meron na namang bago, no? Bago na to. Then, titingnan natin, no? Kung makakasulyap ulit tayo dyan, no? Sulyap ka, kunwari. Alright. Tingnan natin. Kung makakasulyap pa rin tayo dito. So, 24 ngayon. So, 9:32 p.m. May support na dito, level 1. So, kung nasilip natin to kanina, so, pwedeng nakasabay tayo, no, ng isa dito sa part na to. Pero may level 2 na siya. Tingnan natin kung makakasabay pa tayo dyan, no? Meron pa tayo dito. Yan. Namadali ko na, guys, no? So, yung structure niya dito, may banibago na. Ito na break niya. So, ito yung kagandahan pag mayroong momentum, no? Wala ka nang ibang hahanapin. Mag-sell ka lang ng mag-sell. Pero, dapat nasa timing pa rin, no? Na-update ko lang siya para meron akong record, no? So, dito sa part na to. Tapos, isi-save ko yung ating mga data, no? Later. Sa MT4 pala ako naggagawa nito. No, MT5 pala yung data ko dito. Save. Yan. So, tayong panibago dyan. Opportunity na naman. So, GB 5.1. Dali pala to. Na tayong markings. In terms of scoring, tingnan natin. AUD. Okay. AUDCHF.
Hmm? So, tin-update natin to from time to time simply because kailangan natin maging updated sa current market movement. Kasi pag bigla yung nagkakaroon ng bago, tulad nito, so valid continuation pa rin siya. Negative AUDI, negative 9.9. So, dated 24. Around 9:36 p.m. Okay. So, ito, take profit ka na din to. AUDCHF natin. AUDCHF. Iisa lang pala nakuha niya. Tingnan natin anong nangyari dito. Update ba? Nag-update ba siya? Boom! Yan na! Lapit na! Nakakatuwa, ano? Yan ang gandang galing. Galing. So, AUDJPY, last one. Okay, nag-start tayo sa AUDJPY. Scoring niya ay positive 7.8 and AUD is 5.5. So, ayan, nagka-build siya ng momentum. So, dito sa part na to, ito yung updated kahapon. Meron tayong panibagong added, GP 5.1, AUD, JPY. Okay. So, yun lang. Hindi na yun. Naiiwan na naman, no? So, meron na naman bago. Daming bumibili ng yen. Tapon ngayon ng mga Okay, may support na dito. So, meron tayo dito sa kung nakita to natin. Meron tayong isa na nasungkit. Pero okay lang yan. So, since gabi tayo nagma-market overview, pinapakita ko sa inyo. That's okay. Solve na din naman tayo dun sa ating positioning. Wala yung balance. Hindi ma-balance. Okay. Hmm? 23 ka. 24 na tayo. Di na bago. So, 9:39. Bagong entry point. Bagong opportunity. Okay. See? AUD JPY bullish dito. JPY AUD negative and positive. Grabe yung momentum. So ito yung mahirap pag naka-martingale kayo, guys, no. So sample, ito yung validation ng pag hindi nyo alam, napababa at pababa pa talaga si price ng market. So ibig sabihin, magko-continuous kayo ng mag-buy, no. Patuloy kayo magba-buy even generally speaking,
in general, lahat ng traders ay selling. Tapos ikaw, kino-counter mo si market, no? So, instead dapat nag-sell ka, nagbabay ka continuously, no? Okay. So, gagawin natin dito ay take profit. Exit plan. Exit plan natin ay yan o, dalawa to. So, 333 pips, $5. So, lahat ng entries natin ito, cancel na to lahat. Ito yung tinatawag nating reset. Ating reset. Ayun. So, nag-run yung trade natin from 18 up until 24, no? Pero na-hit na natin yung goal natin para dun sa account na to. Tignan natin. Refresh natin. Ay! Na-hit na. Wala. Ano to? Disabled. Ganito ba to kanina? Notification. Ano mangyayari? Your new account is ready. Huh? Ano nangyayari dun? Ayun na yun. Your new account is ready to go. Here. Oh. Disable na siya, no? Automatic pala, madi-disable siya. Tignan nga natin yung account natin. Oh, disable na talaga. Hindi na natin mabubuksan yung history. Hala. Sabi yung trade natin dito, no? Ito kasi yung trial and error since binubuo ko pa lang yung program. Dati kasi nasa isip ko lang siya. Gusto ko is ma-duplicate, no? May ma-share ko sa iba. So, ito na siya. Na-duplicate. Tingnan natin. Report. Save as HTML. Okay, na-save pa rin naman. Nakopya ko. Pero, ano na siya, oh. Disable na siya. Lost na siya. So, ibig sabihin, next phase na ako. So, tingnan ko kung ano mangyayari pag pinagpindot ko. Click here. Oh, hindi ko napapakita sa inyo. Baka may details. Ooh! May another na. Okay, so ito na siya. Panibago na siyang account. So, level 2 na siya, no? Galing. Ay. So, next fund natin ay 10,000 USD na siya. So, next level. Let's go. Ano pala nangyari? Nag-release na. Si CAD. Tingnan natin. I-login ko muna yung aking account saglit. Hindi ko na naabangan si CAD eh. Nag-TV na kasi tayo. Pero, tingnan muna natin to.
Incoming mail. Okay. Okay, panibagong account na natin. Ito na. 10k na siya. 10k in balance na tayo mga par. Ayun o. Good. That's good. Ang goal naman natin ngayon ay maging 600 siya. Level 2. 600 ang profit. Ang stop out natin ay 500 USD. Stop out natin. So, ibig sabihin, kung magpa-plan tayo dito, so, ganito yung planning natin for 10,000. Trading plan. So, ito, 10,000 USD. Okay. So, usually, ang ano natin dito, kung magti-trade tayo ng 1%, no? 1% muna. Tapos, stop loss natin ay 50. So, kung mag-entry tayo ng sample 10 entries. So, available lot size natin ay 10, no? Ay, 10. 0.02, no? So, ano lang yan, napaka conservative lang, no? Pero kung makita nyo ba? Yan, kung mag 2% tayo, tingnan natin. So, available lot size natin dito sa account na to ay 0.02. Ay 0.04, no? Kung magte 10 entries tayo. So, kung gagawin natin siyang 15 entries, so 0.03, no? Sa lahat ng position natin na yon ay stop loss natin ay 50 pips. So, okay. Goods na. So, available lot size natin sa 2% ay ba't meron ditong nagbawas? Meron pala dito. Alisin na muna natin. So, trading plan. Yan, clear. Okay, so, yan yung planning natin, no? So, kung mag-raise naman tayo ng 3%, tapos 10 entries, so 0.06. So, pag na-hit natin yung at least 50 pips, so, ma-reach natin agad ng mas mabilis na ma-reach yung target since meron tayong mas malawak na allowance. So, ang target natin ay 600 lang. So, isang run na naman to, no? Actually, yung entries ko during sa first phase ng challenge ay 1% lang talaga. Sobrang conservative siya. Kasi 0.01 lang yung ginagamit ko sa 5,000 na USD. Pero, yun nga eh. Ang tinuturo ko sa inyo, especially dun sa mga parts sa program, ay pinapakita ko sa kanila na maging stable or maging mas maganda, matignan nila ano yung mga dapat i-consider nila pag nag-build ng confidence, no? So, ito yung isang tools para at least mo-consider natin at matignan kung paano natin i-leverage yung market. Okay, so sa planning, ito yung napaka-useful na to. Pag 5%, medyo mataas na yan. So, 5%, 10 entries. So, sagad-agad, no? Isasagad natin, no?
Pag yan yung lot sizing natin. Pero kung conservative lang, at least 2%, 0.04, tapos 10 entries, goods na yan. Tapos pag nag-run siya, so mag 1:3 lang tayo. So hit na agad natin yung target. Okay, dito sa part na to, tingnan pala natin yung result ng CAD, no? Hindi ko pa nakita. Nag-focus na tayo doon. Saglit. CAD. Ito. Siguro nag-cut na talaga sila ng rate. Yun. Rate cuts talaga. Nag-cut sila ng rate. So, expected na. Bababa pa rin ang Canada. So, dito sa part na to, aray ko. So, sa lot sizing natin, dadagdag na tayo. Start muna natin sa 0.02. Then, sa part na to, so, nasa current momentum ang CAD. CAD JPY, aba. Yan, meron tayong mga bagong momentum. USD CAD. Dito kasama. CAD. CHF. NCD JPY. CAD CHF, ganda oh. So, potential selling pa rin tayo kay CAD, no? CAD JPY, CAD CHF, and any pair sa CAD. So, nag-cut sila ng rate expecting na mababa pa rin yung kanilang interest rate. Nagbaba sila ng interest rate. So, meaning to say, bababa pa yan. So, okay. So, may mga opportunity na bago. So, kung titingnan natin, papasok tayo dito, that would be another way para ma-leverage natin siya. So, right, no way. Basag na yung support dito. The price na to. Damn. So, 10,000 USD. Ang tinitrade natin nung nakaraan ay 250,000, no? Pesos in pesos. Pero yung risk kasi natin, iba kasi yung real money na tinitrade mo na yun talaga, as a whole siya. Pero kung eto kasi, challenge, ang isipin nyo ay portion lang nung account yung kailangan yung i-risk para safe na safe kayo. So, ito nga, disable na siya, no? Automatic pala yun, nadi-disable. Kasi yung tingnan nyo dito, no? Kung titingnan nyo dito, yung risk lang na pwede kong i-trade dito ay $250 lang. Yun lang yun yung available. So, kung hindi ko maintain yung ganung level of trading, and sobra akong nagpapadala na madaliin siya, bilisan. So, mas okay na yung trading na ganito, yung establish mong foundation rather than sobrang minadali mo. Naniniwala kasi ako sa bagay na sasabi na pag minadali mo lang isang bagay, ang makukuha mo man ito ng madali, mabilis din mawawala sa'yo. So, reset tayo, panibago na ng data natin. Then, inaayos ko na din tong journal. So, magre-release ako ng panibagong data version. Version 6.1.4. Yan yung bago natin. Meron ako mga dinagdag dito. Para, based on my experience, mas maganda yung pattern. Although ngayon, na-appreciate ko na siya. Maganda na yung data recording, pero meron pa pala siyang mas igaganda.
Mhm. Mhm. Siguro bukas ko na 'to i-start, yung bagong account. Relax muna. Relax natin. Mhm. And itong ano 'to, itong live and videos ko na 'to, gusto kong ano 'to, eh, gusto kong ma-record because, marami kasi na aspiring traders talaga na, naha-hype, na gusto agad pasukin, gusto agad subukan. Once meron ka na kasing na-establish na foundation at consistent ka na dun, eh, wala ka ng ibang gagawin dun ay paulit-ulitin mo na lang siya. So, ngayon titingin na tayo ng so ito ganito mangyayari guys 'no, kung ano yung naano ko kanina or na-discuss ko, nung nakaraan. So, hanap tayo ng ano, sample lang 'no. I will give you an example 'no, para mas ma-realize natin if ano ba talaga yung mas mahalaga sa trading. Okay, for this example 'no, so gusto niyo ba guys? Nandiyan ba kayo? Gusto niyo ba ng ano, understanding ng ibang strategy in the market para at least na-realize natin? Can you please type 'no? Type nga kayo diyan guys. Kung gusto niyo makarinig ng panibagong data and review kung paano natin gusto niyo bang makapakinig or mapakinggan? Type nga kayo dyan kung gusto niyo. Type yes, type yes. If you like to hear yung other strategy outside na kumakalat, if an example ko sa last time, if this is makita nyo kung bad or good. So, dito ilalapat ko siya ngayon dito sa chart no, kung paano siya nagra-run. Mag-type kayo dyan ng yes kung gusto nyo po ninyo. Type yes, type yes. Medyo delay lang ano natin ang comment section. Mhm. Okay. Okay, so ito yung tinatawag nating Mar martingale. Martingale. So, like for the example, may mga instances, si bot ay magti-trade yan, no? Magti-trade siya.
Yan yung entry niya. Then, for example, dito sa part na to, no, dito siya magsisimula. So, magti-trade siya. It's either, meron siyang stop loss pero malayo. Or wala. Yan, dalawa lang yan. Meron o wala pero malayo. So, yan. No? Yung stop loss. SL. Meron. Madalas. Wala. Meron SL. Malayo. Madalas. O madalas wala. Sample yan yung magiging mangyari. So, for now, ang TP niya lang is 10 pips, no? Madalas 10 pips lang yan. So, stick tayo ng 10 pips. Yan, sobra na nga to. Dito lang yung 10 pips. Yan yung ano niya. Imagine that. So, mangyayari dyan. So, nag-hit siya, no? Nagti-take profit siya. Take profit. Take profit. 10 pips. Scalp. Okay, sabi natin scalp. Nagti-10 pips siya. So, ang lot size mo dyan ay, lot size niya is 0.01 multiply by 10. Total siya ng $10. $0.10 per 10. Okay, per pip, no? So, meaning to say, pag 10 pips yan, so, nagigain ka ngayon ng $1, no? Magigain ka dyan ng profit take is equivalent to $1 kasi ang target profit mo ay 1 pip. Okay? Ay 10 pip. Okay, so ang bull run niya, bull, buy, tapos gagawin ko tong blue para take profit yan. So, ko lang pakita sa inyo to para at least meron kayong ano. Especially sa mga bago pa lang sa trading, no? Para ito sa inyo. Or even kahit matagal na. Ano kayo ma-encounter na katulad ng ganitong mukha ng trading strategy. Ay, gusto ko maging aware kayo, no? So, for that, tapos nag-entry siya ulit. So, yung stop loss niya dito pa rin. Or madalas talaga wala yan. Tapos, another entry niya, nag-take profit ka na naman, another. Then, nag-entry ka na naman. Nag-entry na naman yung bot. Nag-take profit ka na naman, no? So, nag-take profit ka na naman. So, ngayon, take profit, entry, take profit, another. Entry, take profit, then another. Then, ayun. Pagdating dito sa part na to, okay, ayan. Nag-entry. So, yung take profit niya nasa taas. Hindi niya na inabot. So, ngayon, magkano lang yung nakuha mo? 1, 2, 3, 4, $5. $5. Ayan. Yan. Profit mo ay $5. Total. So, kung sabihin natin meron kang capital dito na madalas ng capital talaga dyan ay $500. Capital. It's $500. Okay. So, dito sa part na to, hindi niya na na-hit yun, no? Ngayon, continuous na, bumaba si market. So, nagpo-floating ka na ngayon dyan ng ilang pips. Dito ka nag-entry. Hindi ka na naka-take profit. So, sample na umabot na dito yung price ng market. So, that is 200 pips. Natin, unang kandila yan, no? 200 pips. Floating. So, meaning to say, isang entry pa lang yun, no? So, i-delete na muna natin to. Itong mga to.
Hmm? So, big sabihin, every time, so nakadepende sa ano tinatawag na step up. So, every time magkakaroon ka ng negative floating, sample nakaset siya to 50 pips, magkakaroon ka ng another entry. So, meaning to say, from entry point to 50 pips, so nandito siya, another 50 pips, 50 pips. So, ngayon, mangyayari dyan, dito, nag 0.01 lot ka. 0.01. Okay. Tapos, pagdating dito, meron kang re-entry na 0.02. Okay. So, mangyayari dyan, another 0.04. 4 na siya. So, mangyayari dyan, 0.06 or 8 na to. Okay. Ang take profit niyan ay nasa gitna. Dito. Yan ang take profit niya. Kulay natin. Orange na lang. Yan. Ito yung TP niya sa gitna. No? Kasi, kaya tinawag natin na martingale para itong mga to, ma-recover siya nitong lot size na to, pabalik. No? Pag yan nagkaroon ng pullback, ganyan, matitipi dapat yan. So, bago siya bumaba. Pero, what if yung scenario is, hindi siya tuluyang nagkaroon ng pullback doon sa area na yun. So, mangyayari, tumuloy-tuloy pa siya. So, nag-move na naman siya ng another 50 pips. Magla-lot size ka na ngayon dyan ng 0.16. Okay? Point 16 ka na dyan. Then, another point, dito 0.32 na. Okay. So, ang TP mo, dito na mapupunta yan. Okay? Dyan na yung TP mo. So, tingnan natin kung magkano na yung floating na balance mo. Calculator. So, pag na-encounter nyo to, dapat maging ano kayo. So, wala nga siyang talo, no? Pero malaki yung risk niya. Walang talo sa run, pero yung long term, medyo malaki. So, 0.01 plus 0.02 plus 0.04 plus point, sorry, 16 plus 0.32. So, total na siya ng 0.55 lot size, no? Multiply mo lang yan sa 10 para makuha mo yung dollar per pip. Okay, that is 5.5 per movement, no? So, iba-iba naman yung pacing niyan. So, ito, iba yung pace nito, pababa. Yun yung i-compute mo. So, 46 pips. 466 pips na, no? So, meaning to say, yung floating mo na to, ito, nag-float na to ng, okay. 400, ay, tama ba ako? Nag-float na siya ng 466 pips. 446 times 0.10. So, that is $40 na. So, dito pa lang yan. $40. $46. So, negative yon. Okay. So, pagdating dito naman sa 2, kumpitin natin. So, ito yung current price niya. So, 0.20 naman times 394. 0.20 times 394. That is, so 78 dollars. $78. So, next naman ay 0.04 lot size. So, that is 316 pips, no? 0.40 times 316. So, $120 na. 126. 26.
So, meron ka pang 0.16 na 118 pips. So, 1.6 times 116 pips, that is, so 182. 182. Okay. So, ito, currently, ano rin pa rin siya kasi nasa taas, no? Naglo-loss pa rin siya. Kaya nag-ano na, profit na to. So, sabihin natin itong isang to, profit na siya. So, profit siya ng 37 pips. 3.2 times 37. So, positive naman ito ng, ano magkano yan? 118, no? So, positive 118. Okay. So, okay, kumpitin natin. So, 46 plus 78 plus 126 plus 182 equals 436, no? Yung capital mo ay 500. So, yun na lang natitira mo. Pero kung i-minus naman natin ito, minus 118. So, meron ka pang negative 314. So, minus 500. So, yung equity mo ay natitira na lang ay 186. Okay? So, what if kung mangyari, boom, tuluyan pang bumaba. Another 50 pips. Okay? Another 50 pips. So, ito, 142. 142 times 3.2. So, that is 400, no? Ubos na yung account mo na 500. So, ganun yung risk, no? Ganun yung risk na ka-underlie dun sa ganitong trade setup. Ito, since we know and understand the economics, alam natin saan papunta si market. Alam natin na mag-against si market because of the data ng CAD, no? Magkakaroon ng interest rate cut si CAD. So, alam natin saan siya patungo. Alam natin kailan tayo magsisell, alam natin kailan tayo mag-buy. Pero pag ito kasi, nagtitrades, ganitong strategy is blindly siya, no? Especially kung robot. If hindi nila alam yung current market sentiment, paano nila ano to? Maganda to if meron kang at least siguro $100,000 dito na ilalagay. So, safe na safe siya. Tapos, maliit lang yung lot size mo. Kasi yung market, ano lang naman yan eh, balik-balik lang yan eh, pabalik-balik. Okay? Mm-hmm. Okay. So, this is, kung meron kayong ma-encounter na katulad na ganito, nag-explain na ganun, papakita kasi nila sa inyo yung, may FX book nila, yes. Pero, kailangan yung maging vigilant sa ganitong trading kasi, pera nyo yan eh, i-release nyo yung pera nyo. Para ma-leverage nyo yung price movement sa market, better understand economics. Yan yung pinaka mara-recommend ko. Okay. So, let's see, no? So, ito, kaya ako din naman ito nagikwento sa inyo or nadi-discuss because
ginamit ko din to for several months or abot din siguro ng years. Kaya lang yun nga eh. Kahit gaano kaka-configurate ng mga settings, wala, di talaga. Malabo. So, I hope makatulong yun sa inyo. So, dito, panibagong series na naman ito. Okay. Sa ating trading. And I hope, okay, ma-achieve din natin to next. So, dito na tayo, yung next natin ay 600. So, alam na natin, pagpaplanuhan na natin siya. Meron na tayong plan for this. Alam na natin yung lot sizing because we know how to use the risk management. So, about lot sizing, paano i-handle yung account and so on and so forth. So, yun guys, no, yung pinaka sobrang mahalaga sa lahat. Okay? So, let's check for the CAD. Sa CAD, kamusta na si CAD? Pagtabi-tabihin ko kaya to. CAD JPY, CAD JPY, Euro AUD. Hindi ko naman muna to. Euro JPY, NCD JPY, AUD CHF, CAD CHF, AUD. Ayan, AUD JPY. So, ayan, para tabi-tabi lang sila. Okay. Guess that would be all for tonight, guys, no? Maraming salamat sa inyo. And congratulations, no? Sana ay kapulutan nyo ng aral itong video na to at i-practice nyo din kung ano yung strategy na ginagamit nyo ngayon at be consistent dun sa ginagawa ninyo. Maraming salamat and thank you for tuning in. Alright, guys. Maraming salamat sa inyo and see you again tomorrow, no? So, update tayo bukas kung ano yung makikita nating panibagong opportunity sa market and makapagbigay tayo ng panibagong insight, no? And sana mag-ingat kayo palagi. Thank you guys for tuning in.